Bandang siguro yun, mga alas 9 wala akong relos. Andiyan na si Salvador. Sinundan ako niya, panay tawag sa akin. Ano sabi? Sinabaga ako nakapasok sa bayan. Diyan na sa likod ko, ando na sa may bintana namin. Anong ginawa sa'yo? Sinuntok na. Pasa sa pisngi at dibdib, namamagang mata at trauma. Ito ang sinapit ng isang senior citizen sa mabigat na kamay ng isang lalaking nakainom umano. Nung bagong dumating ang... Kwento ni Nanay Isabelita Nebreja, 10 oras na ng gabi ay hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak na lalaki. Sa kanyang pag-aalala, pinuntahan niya ang kabarkada ng kanyang anak. Yung time na yun ng Sabado, naghapon silang sama-sama. Okay. Tapos yung gabi na, narinig ko yung papa niya tapos mama niya, nag-aanap na kay Salvador Abalyan. Lumabas naman ako doon sa kalsada namin, sa mga kapitbahay namin. Pagkausap ko na so papa niya, pinunta na daw so anak niya sa Kamalig, sa sentro, wala man. Tapos, sabi ko, Made, kontakan mo na so anak mo, may cellphone ka. Wala akong cellphone, yun. Nagsama-sama sila hasta gabi na, hindi umuwi. Bandang siguro yun, mga alas 9 wala akong relos. Andiyan na si Salvador. Sabi ko, saan na si Jandel, yung anak ko? Siyempre, magtatanong ako, bilang magulang. Nag-aalala sa anak. Tapos, pagka-uwi ko, sinundan ako niya, panay tawag sa akin. Ano sabi? Naibilet nga naman, naibilet. Sabi ko, wag mo na akong pupuntahan ko na sana si Jandel. Seraya ko ng flashlight namin sa bahay. Tapos, hindi na baga ako nakapasok sa bayan. Diyan na sa likod ko, ando na sa may bintana namin. Anong ginawa sa'yo? Sinuntok na ako. Bakit ka sinuntok? Huwag ko daw siyang sisisihin saan ako daw gusto man magsama. Sabi ko, sino ang tatanungin ko? Siyempre ikaw. Teka, kasama maghapon. Sinundan ako niya, binugbog ako, inabol ako niya. Hanggang sa amin. Ilang beses ka sinuntok? Hindi ko na nararamdaman. Pero may ako nakakatapon doon sa paano- sa bahay paano- namin. Lagi na lang sa amin, paulit-ulit ang ginagawa nilang pamilya sa amin. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Ilang beses na kayo nagharap sa barangay? Isa pa lang. 3 na. Hindi- Bayaran daw ang ko. Sabi ko, iurong daw ang kaso. Hindi ako mag-file ng kaso. Basta babayaran nila. Sabi ko, ayaw ko. Yung nararamdaman ko, hindi nila nararamdaman kung paano. Kalita sila, sinampal lang ako. Itong bukol ko tabi ito sa mukha, hindi ito sampal. Okay. Kaya ako naghingi ng tulong dito sa ako, Bicol, na mabigyan man ng katarungan ng aking pangyayari. Ayon kay Lloyd Daubal, ang barangay kagawad ng Barangay Anuling, May mga record ba ito sa barangay? Dito po sa amin, wala man po yan. Siguro, nagdarasa na yan sa kalasingan niya. tila ba ay ipinagtatanggol pa ang ginawang pananakit kay nanay. Dito po sa amin, wala man kami sa nakukuha na record. Hindi ko sa natas, hindi baga magkataraning po. Para sa maaaring legal na aksyon mula sa Municipal Police Station ng Kamalig Albay, ating nakapanayam ang investigador na si Police Master Sergeant Joseph Frank. At pumunta lang po dito sa institusyon ng pulis sa PNP Kamalig para may sampa natin ang kawalang kaso. Padala na lang po sa kanila yung medical legal. Nanganda po tayo dyan tumulong sa mga biktima ng ganyang mga kaso. Makalipas ang ilang araw na pagpuproseso ng mga dokumento, handa na ang mga kakailanganin upang may sampa na ng formal ang reklamo. Gaan-gana sa pakiramdam kung naka-file na tayo ng kaso dito sa RTC po. Kung ano man ang San Osgado, hostage siya. Maraming salamat po sa Ako Bicol na ako tinulungan po ako ninyo dahil sa problema ko.